Atin pong pagnilayan mga kapatid, ang mensahe sa atin ng unang linggo ng Kwaresma. Tatlong bagay lang po naman yung binibigay sa atin na mapagnilayan natin. Una po ay tungkol sa disyerto. Pangalawa po ay tungkol po sa demonyo. At pangatlo po ay tungkol sa temptation or tukso. Tungkol po sa disyerto, ang akala po ng mga Israelita, ang disyerto ay lugar na isinumpa ng Diyos sapagkat walang nabubuhay, walang tubig, wala lahat. Kaya ang tingin nila ay dito naninirahan ang diablo. Mga kapatid, ang disyerto po ay naging eskwelahan ng mga Israelita. Eskwelahan upang matutunan nila ang pagmamahal, matutuhan nila ang kahulugan ng paghihirap. The desert experience strengthened their faith. This is the place of encounter with God, kung saan nila natagpuan ng Diyos personally. At doon din sa disyerto is a place of a revelation of God, a place of purification, where they learn to break their own idols. Doon nila sinira yung Diyos-Diyos ang gintong si Baal. Kaya ito ay naging school of love and suffering. At tayo rin po ay may mga disyerto in the form of problems, in the form of sickness, in the form of financial problems, in the form of health issues. Pero ang lahat pong ito ay paraan lamang katulad ng mga Israelita na nanatili ng 40 taon sa disyerto bago makarating sa lupang pangako. The desert would lead us to the promised land and to eternal life. Pangalawa po ay tungkol sa demonyo. Totoo po ang demonyo. The devil exists. And his very plan is tatlong bagay. To destroy the beautiful plan of God, to divide people, to discourage us, for us to be in despair, and for us to doubt God's existence. Kaya naman, ito ang trabaho ng demonyo na hindi tayo makatupad sa kalooban ng Diyos. At ito ang nangyari sa unang linggo ng Kwaresma, tinukso ang Panginoon ng demonyo, pero hindi siya nagwagi sapagat nanangan ng Panginoon sa pananampalataya at pag-ibig sa kanyang Ama at kasunuran sa kanyang Ama at nangimabaw ang kanyang misyon. Ang pangatlo na may tukso, temptation. Temptation in itself is not a sin. It is just an invitation to sin. Na kapag tayo po ay nakakita ng okasyon ng pagkakasala, kita tayo ng magandang babae, wow, sexy. Okay lang po yun na nakakita tayo. But once we look at it maliciously, and then we entertain it, we retain it to our mind, and we enjoy it, yun na po ang pagkakasala. Kaya we must be able to turn away from temptation. Mga kapatid, ang temptation po ay naranasan ni Eva at ni Adan. Temptation to be like God. Kaya sabi ng demonyo, magiging kang Diyos pag kumain ka naman sanas. So kumain sila naman sanas, kaya the sin of pride and disobedience. The sin of the Israelites, pattern po doon sa tatlong temptation to the Lord. First, the temptation to the Lord is on material things. Gutom na gutom ang Panginoon. Kaya sabi ng demonyo sa kanya, can you turn this hollow blocks into Goldilocks? Pwede bang gawin mo itong tinapay? Kaya sabi ng Panginoon, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Kaya naman, ang solusyon niya ay salita ng Diyos. Pangalawa ay ang temptation tungkol sa kasikatan at popularidad. Tumalong ka at ikaw ay paniniwalaan ng mga tao sapagkat uso ngayon ang himala. Ito rin yung temptation sa mga Israelita na nawala ng tubig. Gumawa ka ng himala. Kung kaya naman ito ay temptation at ang solusyon ay obedience to the will of God. At pangatlong temptation is power and wealth. Sabi ng demonyo, iyo ang lahat ng ito. Sambahin mo lang ako. At sabi ng Panginoon, isa lang sasambahin mo ang Panginoong Diyos. So the solution to this temptation is prayer and worship to the Lord. Lahat po tayo ay maaring tuksuin
Temptation to the easy way. Gusto mong yumaman? Well, Ghost Project. Gusto mong yumaman? Flood control scandal. Kaya nga napakahalaga na makita natin, this is all the temptation to the easy way. Even the Lord was tempted to get out from the cross and then save the people through the easy way. Kaya nga ito ang panawagan ng Panginoon, repent and believe in the gospel. Repent is to turn around to think differently. And then believe is have faith in Jesus Christ. Not just intellectual faith, not just emotional faith, but the faith that is active and that can change our life. Ito po ang mensahe ng banal na ebanghelyo na sana po patuloy tayo, repent and believe in the gospel. Amen.